Magandang umaga sa ating lahat. Muli tayo ay narito muli sa ating pong ikalimang episode ng devotional natin. At ang pinamagatan ng ating devotional ay Working Off Bad Information. Basahin po natin ang ating key text mula sa Proverbs 23 verse 9 to 12. At ang reference po natin ay mula sa Our Daily Bread. At basahin po natin. Ito po ay nasa February 26. Huwag kang magsasalita ng hangal sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Yan po ating text ngayon ay matagpuan sa Proverbs 23, 9 to 12 o Kawikaan, Kabanata 23, talatang 9 hanggang 12. Yan. So, ano po ang ating matututunan? Sa unang verse sinabi doon, huwag kang magsasalita sa hangal sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Malinaw po na hindi na po natin dapat ang ikalito na iniuutos sa atin na huwag kang magsasalita sa hangal sapagkat yun ay baliwala lang sa kanya. No, sabi nga dyan, ang command is don't communicate with fools. Huwag tayo makikipag-communicate o makikipag-usap, makikipag-text or kahit na sa ating pong Instagram or sa Twitter account or sa Gmail, no? Huwag tayo makikipag-usap sa mga hangal. Ang sabi nga meron daw iba't ibang klase ng tao sa mundong ito. Pero may binanggit po hindi ko na matandaan na 3 daw uri ng tao ang meron sa mundo. May matalino, may hangal, at mayroong mangmang. Okay. Ngayon po, pag tayo ay nakikipag-usap sa ating kapwa, ay iwasan natin pag-usapan ang mga nakakatakot. Kaya po ng sinabi o pinapaalala sa atin na tayo ay mga Kristiyano at ang ating sinusunod ay ang ating Panginoong Hesus at ang laging dala ng Panginoong Hesus ay kapayapaan. Kapayapaan, sabi ng Panginoon, ay iniiwan sa atin. Ngayon, kung tayo ay mga anak niya, dapat hindi tayo nagsasabi ng mga bagay na nakapapagulo o natudulot ng takot sa isipan ng ating mga kapwa. So iwasan po natin ang makipag-communicate sa kanila. Sabi nga ng Panginoong Hesus, huwag ihagis ang perlas sa mga baboy o sa mga biik dahil ano nga naman ang alam ng mga biik sa perlas, sapagkat ito ay yuyurakan lamang nila. Wala namang itong halaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay pagkain. Ganun din naman ang aso. Wala rin silang pakialam kung hagisan mo sila ng perlas. Kaya dapat ay huwag tayo makipag-usap sa mga fools dahil katulad sila ng mga yon, no? Na hindi dapat sharean ng mga ginintuang aralin o mga aral dahil ito ay baliwala lamang sa kanila. Yan. So makinig tayo lagi sa mga sinasabi ng mga nakatatanda sa atin o ng mga nauna sa atin, sa mga saliwikain, sa mga binabasa natin, at gayon din sa mga babala na ating naririnig at itinuturo sa atin. Listen to wisdom, learn from them. And then verse 10, huwag mo agawin o sakupin ng lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat
ng mga muhon na matagal nang nakalagay. Verse 11, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Dito, sa talatang ito, ay sinasabi dito kung yung mga bagay na dapat nating iwasan. Dahil ito ay isang kahangalan na kapag inaagaw natin ang bagay na hindi naman para sa atin o pag-aari na hindi para sa atin, ito ay isang kahangalan. Dahil sabi nga kapag ginawa natin yon, nangaagaw tayo ng mga lupa, ang hindi natin lupa, may magtatanggol at magtatanggol sa kanila. Yun ang ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yon, kapag sinabi pinagtanggol sila ng Panginoon, gagamit ang Panginoon ng mga instrumento para yung mga inaping yon ay makabawi, makabangon sa pang-aapi ng sino mang gumagawa ng kahangalan sa kanyang kapwa. Yan, tuloy tayo. So, meron pong isang kwento sa Our Daily Bread. I-share ko lamang po yung kwentong ito. Ayan. Ito ay sa February 26. Nakasaad dito ang isang kwento tungkol sa yung pinagkuhan natin ng ating devotional study ngayon. Working of bad information. Sabi dito, on a recent trip to New York City, my wife and I wanted to brave a snowy evening and hire a taxi for a 3-mile ride from our hotel to a Cuban restaurant. After entering the details into the taxi service app, I gulped hard when the screen revealed the price for our short jaunt. Sa maikling biyahe, ito po ang kanilang naging gastos. No, ano po yung gastos nila? Ito ay suma total na $1,547.26. Kung i-convert sa pera ng Pilipinas, sabi nga ng ate ko, buwasan daw mag-convert ng mga dollar sa peso kasi pag nandun ka sa US. Kasi talaga mamamahalan ka. Pero i-convert na natin para malaman naman natin kung ano bang halaga ang nagastos nila sa halaga ng pera natin. Ito ay umaabot ng 75,313.65. Kaya po kalaki yung naggastos po nila sa isang maikling trip. 3 miles. Ayan. So, ano po ang nangyari dyan? No? Nagulat po siya. At sabi niya, after recovering from the shock, I realized I had mistakenly requested a ride to our home, several hundred miles away. No? Kanina sabi niya 3 miles lang daw, yung pala several hundred miles away. So napakalayo pala. So sabi niya dito ay, if you working with the wrong information, you're going to end up with disastrous result. Pag mali yung mga impormasyon na atin nakakuha, kakalap, ito ay maaaring mauwi sa isang malagim na pangyayari. Alam niyo po ba, share ko lamang po sa isang ahensya ng pamahalaan ay kinukuha ko ang aking passport. Dahil ba namang picture sa paligid. At kung kinagat ko yung mga picture na yan, ibig sabihin pag pumatol ako sa offer nila, maaari akong scam. At usong-uso ang mga scammer. At way back year 2003, I was experience that scenario. Okay, so iwasan natin. So what is the lesson learned from that story? Ano yung ating
matututunan sa ating pinag-aralan ngayong umagang ito. So to be able to avoid the mistake or disastrous experience because of wrong information, so we have to learn from others. Magtanong tayo. Hindi naman nakakahiya magtanong. Maliban na lamang kung kayo ay nasa Japan, ayaw namang Hapon na sila ay tinatanong about the location or address dahil ililigaw nila kayo. No, yan yung aming nakalap na impormasyon mula sa aming professor na siya ay nasa Japan. Siya daw ay nagtanong ng direksyon at sa malungkot na pangyayari, hindi sa kanya binigay ang tamang lokasyon, kundi mali-mali pa. Kasi lahat ng mga Hapon ay mga busy, mga abalay mga yan. Kaya make sure na kapag babiyahe kayo, alam niyo yung daan. Pero din sa US, kapag nagtatanong ka ng direksyon, tatanungin mo, nasaan yung sandok, nasaan yung kutsara, no? Sila ay tinatamad ituro yung mga bagay na yan. Sa Pilipinas naman, pag nagtatanong ng direksyon, ang ginagamit lamang ay bibig. Nguso-nguso. Tuturo yung kung nasaan yung sandok, kung nasaan yung plato, no? Minsan andyan, no? Pero kaya naman kasi nakakatamad sa US, nakakatamad yung mga Amerikano magturo ng direksyon kasi sila ay detalyado. Bawa, tuturo yung remote. Diretso ka, tapos paling ka sa kaliwa, paling mo sa kaliwa, ay lingon ka uli sa kanan, so, makikita mo doon, sa ilalim na lamesa, andun yung sandok. O yung remote pala, sorry, remote. Yan. So yun yung mga ganun sila magturo ng direksyon. Kaya nakakatawan. Okay? So learn from others. Kasi may mga salawikain tayo na hindi naman talaga sa atin nag-originate. Marami dyan ay galing sa ating mga matatanda, mga elders natin, mga senior citizen na dumanas na maraming pagsubok sa buhay. At they are learned from their mistake. Sa mga pagkakamalis nila sa mga nakalipas o sa mga nakaraan ay matututo tayo sa kanilang buhay. So learn from others. And what do we do to the wisdom of others? So anong gagawin natin sa mga karunungan, kaalaman na binabahagi sa atin ng iba? No? Contextualize and apply it to your daily life. No? I-contextualize natin. At kapag nalaman natin ang gamit ito sa ating sarili, kung ito ba ay para sa ating sarili, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi may mga wisdom naman na hindi naman para sa atin. Yung mga sinasabing yun kasi pwedeng yun ay para sa iba. Hindi swak o hindi bagay sa atin yung karunungan na yun. Ayan. Kung pinapayungan ka tungkol sa humihingi ka ng payo tungkol sa negosyo, kausap mo tungkol sa pag-ibig, medyo mahirap yun, no? Ayan. So, contextualize. And makinig ng maigi at iwasang makuha ng iba ang ating atensyon. Dahil marami ang kumukuha ng ating atensyon. Marami ang at ibang uri ng karunungan ang nakakalat sa paligid na kung saan hindi naman talaga karunungan, kundi ay kapahamakan. Kaya, lagi tayo makinig. Ituon ang ating pandinig. Pero mo, pag natuto ka ng mga karunungan yan, daig mo pa nag-aral sa mga pamantasan. At makakatipid ka ng matrikula dahil na-advance mo na matutunan yung mga bagay na dapat sa buhay na ito. Okay? Okay. And then, alam natin, kung kabanggit ko lang kanina na we can learn through error from other people. Through error, people learn. No? Tayo ay matututo sa kanila, sa kanilang mga pagkadapa. May sinasabi nga sila, no? Kung saan nadapa, doon dapat tayo
bumangon. Hindi kung nadapa hindi natutuloy, iiwasan na. So through error of other people, we can learn. Hindi natin kailangan pang pagdaanan yon, hanggat maaari ay ating iwasan. At kung hindi maiwasan ay hindi dapat manatiling nandoon, kundi dapat tayo ay bumabangon. Ayan. So bring it with your reality and apply to benefit from it and not to suffer. So kung ito ay nakakabigat, nakakasira ng kalooban, hindi nakakapayapa, hindi dapat ito gawin sa buhay. Pero kung ito naman ay nakakatulong, so bring it with your reality and apply sa buhay natin ang mga at alamin ang mga benepisyo nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. And then, do what you hear. No? Gawin natin ang ating napakinggan. Hindi lamang natutunan, kundi dapat ito ay isinasabuhay. At contextualize, ulit-ulit tayo. And apply it for you to move. No? Para tayo ay makausad, makabangon. Hindi natutunan mo siya at hindi ka na, wala nangyari. No? Hindi ka gumagalaw. So, meron kang natututunan para ikaw ay makausad o makakbang paakyat. Verse 12. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. So, makinig. Makinig tayo. Learn always. Learn always. Hindi natatapos ang pag-aaral. Lagi tayong mag-aral. Hindi naman tinutukoy lamang sa pamantasan, kundi marami tayong maaari tayong matuto ay sa paligid lamang sa mga ordinaryong tao na ating nakakasalamuha, maliban lamang sa mga hangal. Ayan. So learn always and be willing to learn, no? And know many things. Process knowledge. Sabi nga ng kasabihan, learning involves unlearning. You have to give space for new idea and adjustment because there's a room for improvement is the biggest room in the world. No? Yan po ay marami daw room para sa ating paglago, sa ating pag-unlad. Yan. So dapat tayo mag-aral na mag-aral. Marami pa tayong hindi natututunan sa mundong ito. May iba kasi yung natutunan nila, akala nila yun na yung forever na kaalaman. Kagaya ng mga naka-invento ng mga isang teknolohiya, no? Kagaya ng cellphone, akala nila yun na yung forever. Hindi nila alam ay darating pang bagong mas magandang cellphone. No? Kaya hindi na mga naka-invento ng typewriter. Hindi nila akalain may darating pang mas maganda pa. Kaya, so, there's a room for improvement. Mag-aral tayo na mag-aral upang makasabay sa agos ng mundong ito. And then, makasalamuha sa mahilig mag-aral. Kung lagi kang sumasama sa mga mahilig lamang magbulakbol, maghanap ng kaguluhan sa buhay at laman lagi ng barangay, kukulong, hindi yung dapat nating samahan. So patuloy tayong sumama sa mga mahilig mag-aral na karunungan. Hindi karunungang itim, iba yon. So dapat tayo mag-aral. At yun nga, piliin natin ang ating napakikinggan. Sa ganung bagay, tayo ay matututo. At tayo bilang mga Kristiyano sa ating pagsasalita, dapat ito ay kinapupulutan ng aral, kinapupulutan ng kaalaman, at hindi puro sumpa, pananakot sa ating kapwa. Ito po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. Nawa kayo po ay natuto at pagpala. Sabi nga niya ay sabi nung author ng Working of Bad Information, if we instead seek advice from those who are foolish,
those who pretend to know more than they do and who have turned their back on God, well, be in trouble. They scorn prudent words and can lead us astray with unhelpful, misguided, or even deceptive advice. Instead, we can bend our ears to words of knowledge. We can open our heart and receive God liberating instruction, words of clarity and hope when we listen to those who know the deep ways of God, and they help us receive and follow divine wisdom. And God wisdom will receive, lead us astray, but always encourage and lead us toward life and wholeness. Bago tayo magwakas at tumungo sa ating panalangin, pakinggan po natin ang awiting ito na nagsasaad ng kung gaano karunong ang ating Panginoong Diyos. Dapat lagi nakasalig sa Kanya ang ating karunungan. Tayo po manalangin sa Panginoon. God, bend our ears and our heart toward your wisdom. Help us, Lord God, to help me to be open to your truth and push away every kind of foolishness. Lagi niyo pong tulungan kaming ikiling ang aming pandinig, Panginoon Diyos, sa inyo lamang mga karunungan. Tulungan niyo kaming ilayo ang aming isipan at puso sa mga bagay na maaaring nagbigay sa amin ng kapahamakan.
Sa oras po ito ay pinupuri ka namin, nadalangin namin ang mga may karamdaman. Hindi ko alam sa mga nanonood ngayon kung sino sa kanila may sakit. Hiling ko, O Diyos, iulat mo ang iyong kamay sa kanila. Tuloy mo silang pagalingin. Ano bang mga sakit na hindi na po namin nalalaman o hindi po namin batid kung meron kami sakit, patuloy mo itong hipuin at pagalingin. Kailangan po ang aming doktor, manggagamot, nakakabatid, O Diyos. Ipalaan niyo po ang bawat isa sa oras pong ito. Punuin niyo ng karunungan ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo kami kung kami po ay lagi sinusunod ang aming mga maling pasya sa buhay. Patuloy po kami nagkapasailalim sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.